Ano ang mga hakbang na ginagawa ng DSWD upang matiyak na handa ang mga apektadong lugar sa pagdating ng Typhoon Inday at sa posibleng epekto ng habagat? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Gamit ang Predictive Analytics for Humanitarian Response o PAHR, natutukoy na ng DSWD ang mga lugar na posibleng maapektuhan at ang kakayahan ng mga lokal na pamahalaan na tumugon. Sa kasalukuyan, inaasahang makararanas ng masamang panahon ang bahagi ng Region 1, 2 at 3, kabilang ang porsyon ng Quirino. Habang sa Mimaropa naman, tiyatayang nasa 46,935 na mahihirap na pamilya ang posibleng nilang maapektuhan. Kaya katumbas nito, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang agad na paghahanda ng nasa higit 46,000 na family food packs sa rehiyon. Sinabi ng DSWD na otomatiko nang nirerepaso ng mga field office ang kompletong prepositioning ng mga relief supplies at nakikipag-ugnayan na sa mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang bilang ng kakailanganing augmentation. Hindi lamang ang bagyong Inday ang binabantayan ng ahensya, kundi pati na rin ang posibleng epekto ng habagat. Taong 2025, naging malaki ang epekto nito sa ilang lugar sa kabila ng paglayo ng bagyo. Iginit naman ng DSWD na sapat ang kanilang imbak ng relief goods at nananatili silang kumpiyansa sa kanilang kakayahang tumugon matapos makapag-umbet na rin ng ilang beses sa Mindanao sa mga nakaraang kalamidad. Kasabay nito, nananawagan pa rin ang ahensya sa mga lokal na pamahalaan na siguraduhin ang maayos, ligtas na mga evacuation center, kabilang ang paglalaan ng hiwalay na gender-sensitive na mga espasyo at palikuran para sa mga kababaihan, mga bata, matatanda at may mga sakit upang maiwasan ang pang-abuso at mapanatili ang kaligtasan ng mga evacuees. At yan muna ang update mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo.